Nung una, para ang dami niyang kung ano-ano nakalagay. Kaya ako naman napili itong brand na to is yung mga previous ko na motor. Ito talaga yung gamit ko. Kung for daily, goods na to. Mas malaking in-improve niya compared dun sa stock na caliper. Kasi medyo controversial tong bar and side mirror na to sa ngayon. Tsaka ano yan, Magic Low. Naka 3.0 yan na drop. Pagka sobrang lambot niyan, tapos napiga mong mabilis, may chance na gumanong ka agad. So, straight Moritech ang ginamit ko. Kasi nagustuhan ko yung pagkakatukaw niya. Hi, good days mga papa! So finally mga boss, tapos na yung build natin. And this video is for the update sa Giorno natin. So from matte black, ginawa na natin siyang jet black. Yun talaga yung concept or yung gusto ko talagang build para sa Giorno ko. So today, finally, isa-isay natin yung mga nilagay natin dito sa motor natin. Bola lang yan. So originally, itong motor na to, matte black siya. Huwag kayo iiyak. And naisip ko na nung una, para ang dami niyang kung ano-ano nakalagay. Tapos na-realize ko na bakit kaya hindi mag-focus na lang ako sa tatlong kulay. Yun yung jet black, silver, and then yung teal. So kung mapapansin nyo mamaya, dun lang naglalaro sa tatlong kulay na yun, yung mga nilagay ko dito sa motor. Hindi totoo yan. So guys, simulan natin dito sa wheel saka braking system. So unahin natin dito sa tires na nilagay ko. Ito nga pala yung Euro Grip. Front and rear. And size pala nitong front natin is 100 by 90. Sa likod naman is 110 by 90. So, kaya ako naman napili itong brand na to is yung mga previous ko na motor. Ito talaga yung gamit ko, Euro Grip. Hindi ako napahiya dito sa brand na to. At saka sobrang kapit niya talaga. Tapos, yung mags naman natin, SEC. Binili ko yan ng silver, tapos pina-powder coat ko na lang ng teal na gusto kong kulay. So, technically pina-customize ko pa yung kulay para makuha ko talaga yung gusto ko. Tapos, dito naman tayo sa braking system naman tayo, check natin. Bahala ka sa buhay mo. So, unang-una, nagpalit na tayo ng 2-pot caliper. Brembo, original yan. And pinartneran natin ang bracket para sa 220mm na disc. Nag-big disc pala tayo, 220mm na to na switch. And also, itong hose with quick release. Kung mapapansin nyo yung setup, naka-side siya. Kasi pagka nilagay dito, yung itong 90 degree na to, hanggang dito siya. So, hindi ko trip. Or kung nilagay naman dito, hanggang dito din naman siya. So, ang ginawa ko, naganap ako ng ganito na pa-side. Itong elbow na to. Para dito lang siya, malinis lang yung setup natin. Hindi siya masyadong malayo. Add ko nga pala na naka-Moritech yan na brake hose guide. Yan. CNC na Moritech. Yan dito. Yan. At dito naman tayo sa brake lever. Moritech din to na CNC. So bali yung brake master natin is stock pa din. Ang pinalitan ko lang yung lever. Hindi ko pa kaya mag-Brembo na straight hanggang sa taas Pero tignan natin sa future kung mapalitan natin itong brake masters. Madali lang naman yun. Bola lang yan. So for now, ito yung gamit ko. Moritech na CNC na brake lever. Tapos naka-stock brake master pa din tayo. So kung sa performance, goods naman, hindi naman siya ganun kahina or ganun kalubog. Siguro depende na lang yun sa magbi-bleed nung braking system nyo. Kung for daily, goods na to. Mas malaking in-improve niya dun sa compare dun sa stock na caliper. Kung sasama mo pa siya ng hose, kahit yun lang yung palitan nyo, goods na yun. Para lang pala sa akin para lang sa akin. Goods na yun para sa akin. Tapos, alright, para naman sa suspension setup natin, naka-CBT tayo, front and back. Unahin muna natin dito sa front, CBT outer tube. And as you can see, Magic Low. Naka 3.0 yan na drop. At kung makikita nyo yan dito sa gilid, yan. Kung makikita nyo siya, nakababa. Galing Nakababa. Mas mababa siya sa stock. And sa mga usually natindig ng Giorno, mas mababa yung itsura nito. Hindi totoo yan. And kung pagdating naman sa performance, goods naman ako sa kanya kasi
Hindi siya yung tumutukod. Galing ha? And malambot talaga pagka ganito yung setup. Ayoko nang medyo mataas yung fitment pagdating dito sa sa suspension. Hindi totoo yan. Trip ko talaga yung parang nakadikit na siya dito. Nakadikit na siya dito sa mismong tapalod. Bahala ka sa buhay mo. So dito naman tayo sa likod. Okay, para dito naman sa ating rear shock. Ito nga pala yung CVT with HPA adjuster. So, kaya ako naman napili ito kasi gusto ko straight na CVT front and back. Bola lang yan. And pagdating naman sa play, goods na goods naman to. Hindi kayo papayaan na to kasi kilalang brand naman tong CVT. Dati akong naka-Pro Fender, ito personal experience. Dati ako naka-Pro Fender. Halos same lang sila ng performance. Bola lang yan. Depende talaga sa choice. Ako, gusto ko lang talaga na straight na CVT harap-likod. Yun lang naman yung nag-decide sa akin na palitan yung Pro Fender. Pero when it comes to performance, same lang naman sila. So dito naman tayo, balik ulit tayo dito sa taas, no? Handlebar. Dito, nagpalit ako ng Ariete handle grip. Original, made in Italy. Maganda tong brand na to kasi pag natanggal mo lang yung mga oil, balik uli siya sa grip na uli siya. And dito naman sa side mirrors natin, 7-speed side mirrors, bar end side mirrors. Napakaganda nito pag gusto mong clean look lang. Bagay na bagay pag may mga, kung dyan lang kayo sa area nyo, wag lang kayo pupunta sa highways kasi medyo controversial tong bar end side mirror na to sa ngayon And ito pala, nagpalagay ako ng Sunfa passing light and also it has a control dito sa headlight natin. Pwede mo siyang i-off. So pag in-off mo siya, yung daytime running light lang. Ayan. Tapos pagka in-on mo, magkakaroon uli siya. So may control ka ng on-off. Pag umaga, yan lang yung nakabukas. And since naka-bar and side mirror tayo, nilagyan ko to ng Moritech na side mirror cap or tinatawag nilang side mirror delete cap. So this one, naka-active tayo na quick throttle. Yan. Tapos, nilagyan ko din yan ng CNC na elbow. Throttle elbow, CNC na yan. And syempre, nilagyan ko ng cable separator. Yan, active din yan, cable separator. Pati yung throttle cable pala natin, nagpalit na tayo. Hindi na to stock, yung dalawa na yan. So, sabi nila, medyo matigas daw yung ganyang setup. Matigas daw compare sa ibang na quick throttle na sobrang lambot. Pero para naman sa akin, subjective siya. Merong gusto na malambot yung quick throttle. Meron din naman na gusto na sakto lang, tama lang. Kasi personally ako gusto ko yung ganitong setup. Kasi pagka sobrang lambot niyan, tapos napiga mong mabilis, may chance na gumanong ka agad. So, goods na ako dito sa katamtaman lang na Bola lang yan. tigas. Goods na ako dyan sa ganyang play. Kasi nga pala ako, yung sa accessories ko, straight Moritech ang ginamit ko. Kasi nagustuhan ko yung pagkakatuto niya, silver and black combination. Bola lang yan. So for this one, key cover, Moritech CNC, hook, Moritech CNC din. And itong door opener dito, CNC din yan, Moritech. And kung napapansin nyo, nagpalit pala ako dito ng smoke gas cover, gas tank cover. So smoke na yung gas tank cover natin. And sa loob, kung mapansin nyo, ito, nagpalit na din tayo niyan. Naka-CNC na din yan na gas cap cover. Alright. Okay. So, since naka-Moritech na tayo doon, nag-Moritech din tayo na foot pegs. Yan. Pati brake line guide dito sa likod. Tsaka kanina, pinakita natin yung front brake line guide naman sa harapan. CNC niya din yan. Yan. Straight Moritech nga tayo. Wala pa tayo nung mga hose dito na Moritech, tsaka yung side stand, tsaka yung dito sa footboard. Pero soon, lalagyan na natin. And speaking of side stand, nakaano nga pala tayo? Salaya, center stand, tsaka side stand. Both of them are stainless. So, hindi ka na matatakot na baka yung ehe niya magkaroon ng kalawang at mag-stack up.
So goods na goods na yan. Natutuwa ako kasi yan yung inuna ko talaga. Itong center stand at side stand na Salaya. Okay, dito naman tayo sa mga carbon parts natin. Una, ito yung 4-piece garnish sa headlight, sa panel, saka dito sa parang ano niya, collar. Yan. And kung napapansin nyo, nagpalit na din tayo ng black na Honda front logo. So ayan siya, yun yung mga carbon parts natin. Headlight, panel, saka yung dito sa front logo. And also yung dito pala sa harapan, yung sa dibdib, pinalitan na din natin, naka-carbon na din tayo. And engine cover, naka-carbon na din tayo. In addition, meron pa tayo ditong carbon parts na heat guard. Naka-carbon parts na din tayo. Grab bar, carbon parts na din. Ito, part 2 ng 4-piece garnish. Ito yung taillight cover. Naka-carbon na din yung ano na yan, part na yan. And lastly, yung airbox natin, naka-carbon na din yan. And kung napapansin nyo pala dito, no, naka-smoke na tayo na taillight cover. Smoke na yan. So, dati kasi red to. So, guys, kung magpapalit kayo nito, don't worry kasi yung mismong taillight natin, kulay-pula yan. Kahit magpalit kayo ng smoke or white or clear, pula pa rin yan, hindi yan magbabago. Tsaka, dito pala sa likod, kung mapapansin nyo, pinalitan na natin to ng white na plate light. White na siya. And yung plate holder natin, stainless na yan, wala yung alog. Walang alog yung stainless na plate holder natin. Tapos, so kung mapapansin nyo itong Giorno logo natin, hindi na siya silver. Since nagpa-repaint tayo, natanggal yung old natin na logo na silver. Pinapalitan ko na ng original na black. Black na Giorno logo. Tapos, this one, PZTech na PZTech na swing arm, two-tone, black and silver. And, naka-BRD na rin tayo ng radiator. Two-tone. Ay, no. Naka-BRD na tayo. Naka-BRD na tayo na radiator. 2 rows yan. Yung signal light nga pala natin sa likod saka sa harap, naka-dual contact na yan. Sa likod is red amber, sa harap naman is white amber. So, pagka binuksan mo siya, mag-automatic siyang sasabay sa park light. At dagdag ilaw na din sa gabi. Tapos, yung bolts nga pala natin guys, ayan yung accent na sinasabi ko kanina na teal. Siya yung nagbigay ng kulay na teal sa natin, sa motor natin. 95% na yan. Ang kulang ko na lang dyan sa GR5 bolts na yan is yung crankcase cover. Kasi, kaya ako pa hindi siya nilalagyan ng bolts sa crankcase kasi magsiset pa ako ng panggilid eh. Bola lang yan. Pag nilagyan ko kasi ng GR5 bolts, baka mabugbog yung mga bolts. Hindi totoo yan. Baka siyempre papalit-palit ka ng bola, springs or something, bubuksan-buksan mo yun. So, kawawa naman yung mga bolts. Sabi ko, pag nakuha ko na yung, yung gusto kong takbo para sa panggilid natin, saka ko ilalagay yung mga GR5 bolts. And lastly guys, ito nga pala yung pinakahuli kong upgrade, which is yung pagpapa-repaint sa kanya from matte black to jet black. So, naging satisfied naman ako sa kinalabasan niya since nag-pop talaga yung mga kulay na mga gusto ko, which is yung teal and yung silver. All in all, para sa akin, naging mas elegante yung look ng Giorno natin. Parang nananalamin kasi napaka-glossy nung naging finish niya. And a month from now, baka ipa-ceramic coat ko pa to kasi ipapalagyan pa natin siya ng additional layer, which is yun yung ceramic coating. So guys, yun na pala yung full build natin para dito sa Giorno natin. Kung meron pa kayong tanong tungkol sa pyesa, mag-leave lang kayo ng comment. Siyempre sa comment section at 100% sasagutin ko yan kung based lang naman sa experience ko. And kung meron kayong suggestion para sa build natin, huwag din kayo mahiyang mag-suggest. Tingnan natin kung magagawa nating lagayan sa Giorno natin. So lastly, don't forget to like. And syempre, mag-subscribe na din kayo and share nyo naman tong video na to para makita rin ng iba. So, dito ko na natapusin yung video at laging tandaan, basta usapang motor, dagdag mo na rin ang kwentuhang helmet kay Papa Vlog yan. Follow for more! Bye!